Ito na nga po mga kababayan, no? Muli na naman sumambulat ang pangalan ni Saldico sa mundo ng social media. Nakita nga po natin ang post ni Atty. Rowena Guanzon sa kanyang FB page na ang sabi ay ang hirap ng buhay ngayon. Kakaranas lang ng matinding bagyo ng bayan mo tapos nagawa mo pang makabili ng bagong jet at chopper. Sa pusa ito, ang tinutukoy ni Atty. Rowena Guanzon, which is wala naman po siyang pinangalanan, pero kung mababasa po natin dito sa comment section ng kanyang na pinost ay open topic sa Albay na si Congressman Saldico ang merong chopper at jet. Ang tindi guys, no, sa grabe ng pinagdaanan ng Bicol na Albay, nakuha mo pa talaga na makabili ng chopper at jet imbis na tulungan mo ang mga nasalanta ng kalamidad diyan sa Bicol region. Ano na po ba ang naging resulta at naitulong nyo? May nagawa na po ba at nailantad po ba sa publiko kung saan po ba napunta ang mga flood control project ng lungsod na kinabibilangan po ninyo? At ito na nga po mga kapatid, open topic dito sa Albay. Ito naman po ang naging post ni Optics Politics. Ang sabi po niya is open topic sa Albay na si Saldico ang merong chopper at jet. Meron daw congressman na may bagong bili na brand new helicopter Bell 429 and Gulfstream 500. Kung tutuusin po, guys, no, ito po ay grabe, bilyon po ang halaga ng mga ganitong klase at uri ng sasakyan. Pwede po magtanong Congressman Saldico, saan po galing ang perang pinambili nyo? Ito po ba ay galing sa kaban ng bayan o sarili nyo pong pera? Ito po ay hindi makakasapat. Kung ito po ay sarili nyo pera, ito po ay hindi makakasapat kung sahod lang po ninyo ang inyong aasahan. Marahil alam po namin kayo po ay may mga negosyo na nasa gobyerno at napapabalitan kayo po ay may pinakamalaking contractor company dyan sa Bicol region, ay alam namin ang inyong pamilya ay kabilang din dito. Pero huwag nyo naman po sanang lubos-lubusin. Ang sabi po niya, sinong congressman ay may bagong acquire na brand new helicopter? Grabe naman po ang pambubudol nyo sa mga Pilipino. Alam po namin na ito ay hindi na po karapat-dapat. Kayo po ba ay naaksyonan na may umaksyon na po ba na gobyerno na siyasatin po o kalkalin kung saan po ba napunta ang bilyong project ng flood control project sa Bicol region na napaulat lamang ng mga nakakaraan dahil sa bagyong Christine? Ano po ang naging tugon ng gobyerno dito? Matindi po kayo. Matindi ang dumaan na bagyo, kalamidad sa inyong lungsod. Pero napili nyo pang bumili ng mga ganitong kamamahal na mga gamit, mga properties, mga assets. Huwag naman po kayong huwag po kayong umabuso. Ito po ay inaniniwala po ang taong bayan na ito po ay hindi galing sa sarili niyong bulsa, ito po ay galing sa kaban ng bayan. Hindi niyo po masisisi ang taong bayan kung bakit po kayo sinisilip ng ganito. Maawa po kayo sa bansang Pilipinas. Ito yung mga klaseng uri ng politiko na hindi po kayo dapat naninilbihan at nahahalal dyan sa inyong kinalalagyan. Kaya matuto po ang mga Pilipino na wag nyo na pong iboto itong Ako Bicol Party List. Wala po itong nagawa. Ito po ay walang nagawa po. Grabe po ang mga naging blind items ngayon sa social media. At ito pa nga po, meron pa nga pong blind items na ang helicopter Bell 429 is nagkakahalaga ng 7 million US dollars. Kung sa Philippine peso is approximately 392 million pesos. Isipin niyo po kung gaano po kamahal yan at saan po nanggagaling ang pera na yan. Ayun po ay yung helicopter At dito naman po sa Gulfstream Jet 500, ang price po nito is 45 million US dollar or
sa Philippine peso is 2.52 billion pesos. Kung makikita po natin guys, no, ito po ay umaabot ng sobra-sobra po. Grabe po, 448 million. Kung ito po ay susumahin natin at yung isa naman po ay nasa 2.8 billion. So, ang laki po. Saan po ito po ay saan galing? Ito po ba ay napabulaanan niyo na po, Mr. Saldico, na kayo po ang isa sa may hawak ng budget ng gobyerno? Na galing po kay Madam BP Sara na ikaw at si Martin Romualdez po ang may hawak ng pera ng bansang Pilipinas. Sobra na po ang inyong ginagawa, Mr. El Saldico. Hindi na po ito makatarungan. Sagutin niyo po ang mga ipinaparatang ng taong bayan sa inyo. Saan niyo po kinukuha ang limpak at bilyong-bilyong pera na ipinambibili niyo nito? Ito po ba ay galing sa kaba ng bayan? O sarili niyo pong pera? Dahil kung sasabihin niyo pong ito'y sarili niyong pera, hindi po aabot ng ganito at ilang taon pa lang po kayong nagsisilbi dyan sa inyong kinalalagyan. Hindi po ito makatarungan na may pambibili nyo ng inyong mga assets. Kaya kayong mga taga Bicol, matuto po kayong bumoto ng mga taong ilalagay nyo dyan. Alam namin na ang inyong mga puso ay nakikita nyo po ang sitwasyon ng inyong lugar ngayon. Matuto po kayo sa mga taong inilalagay nyo po sa kapangyarihan. Itong Ako Bicol Party List na ito, nakasabot ni Martin Romualdez, tigilan nyo na po yung pagboto dyan. Pati itong Tingog Party List na ito, na puro pamumulitika ang ginagawa. Huwag po, matuto po tayong bumoto ng mga ilalagay natin mga kandidato sa darating na eleksyon. Baguhin po natin ang magiging takbo ng Pilipinas. Kung ito at ito lang po ang mga taong ilalagay natin sa ating bansa, wala pong mangyayari. Bubudulin lang nito ang mga Pilipino. Ito mga trapong politiko nito, mga buayang politiko na ito ay mga walang nagawa. Wala itong nagawang sa bansang Pilipinas. Ito ay mga puro lang pangangamukam at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Matindi po. Sad na po sa kahirapan ang Pilipinas ngayon. Wala po silang nagagawa. Nakakalungkot mga kapatid kasi alam natin ang hirap na pinagdadaanan ng Bicol Region sa mga nagdaang kalamidad. Hindi pa nga po sila nakakabangon. Tapos mababalitaan pa po nila na ang kanilang congressman ay ganito po ang nangyayari. Imbis po na unahin ang mga kababayan na nasalanta ng kalamidad dyan sa Bicol Region. Inuuna pa po nila ang pagbili ng kanilang mga kagamitan, mga assets, properties. Sana ang unahin niyo po yung makakatulong at makakapagpaahon sa taong bayan. Kung yung ibinibili niyo po ng inyong jet, itinutulong niyo po sa mga nasalanta ng bagyo, dyan sa inyong nasasakupan, malamang po, baka mapuri pa po kayo ng mga tao dyan at mailuklok pa po ulit kayo sa inyong distrito. Wag naman po ganito, masyado na pong garapalan. Isipin niyo po, kanina pa po ay napaulat ito. Kayo po ba ay naglabas na po ba ng report? Kayo po ba ay nagpahayag na at pinabulaanan niyo na po ba sa social media na walang katotohanan ito? Doon naman po kayo magaling, di ba? Yung pagdidebunk ng mga post kapag may nalalaman, ididebunk nyo ng ididebunk. Tulad sa flood control, anong sabi nyo? Walang katotohanan ang mga bilyong-bilyong ipinaparatang ng mga tao sa inyo. Walang ganong bilyong halaga ng flood control sa lungsod ng Bicol. Ngayon, ang tanong po namin, Mr. Elizalde ko, saan po galing ang pinambili nyo ng chopper at jet? Galing po ba ito sa sarili niyong bulsa o galing po sa kaba ng bayan? Kung sasabihin niyo po ito'y galing sa inyong bulsa, hindi po naniniwala. Hindi po kayo pinaniniwalaan ng taong bayan para po makabili kayo ng ganitong klaseng chopper at jet.
Alam po ng taong bayan na ito ay galing sa kaban ng bayan. Pera po ito, dugo at pawis ng taong bayan ang pinambibili niyo po ng jet at chopper. Konting hiya naman po, maawa po kayo, limas na po ang pera ng bayan. Maawa po kayo sa mga tao. Maawa po kayo sa nasasakupan nyo na hindi pa po nakakaahon sa nagdaang kalamidad na nasalanta po ng bagyo. Ang kapal po ng mukha niyo, Mr. Elizalde ko.